Kung inyo pong magugunita, sa isang pagdinig po sa Senado, humarap si Secretary Ted Herbosa. Opo, at meron siya sinasabi na paliwanag doon kung bakit daw po hindi nakakakuha ng 100% benepisyo from PhilHealth ang ika niya'y working class. Okay? I hope you don't mind and I beg for your indulgence. Babasahin ko lang po yung transcript ng kanya pong pahayag. Ano ho? Para lang humapakinggan po ninyo, Dr. Pargas, kung mamarapatin po ninyo. Okay, sabi niya dito, sabi niya po dito, I'd like to explain sa ating author ng UHC law na we have achieved UHC, ito yung Universal Healthcare, for the poor. Pag ikaw ay indigent, maoperahan ka, ma-kidney transplant ka, sagot lahat ng gobyerno. Ang problema natin sa UHC ay yung working class. Yung working class, papasok sa NKTI, papa-admit yan sa private. Ang private, out of pocket ka doon. Ibig sabihin nun, you agree, magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Yung doktor, may professional fee. Yung hospital, iba yun, depende sa room. Yung iba nga nanghihingi ng suite room. So ako, masama rin ang loob ko na hihingian yung MAIP ng professional fee. Hihingian yung MAIP o MAIP ng bayad sa kwarto na kung nagpunta lang sila sa charity, libre lahat. Sagot sila ng gobyerno ng Pilipinas. Yan po ang aking paghuhugutan dito. So Dr. Pargas, totoo po itong sinasabi ni Doktor, di ba? Na pag pumunta ako ng NKTI, pumunta ako ng Heart Center at humingi ako ng private room, hindi ko makukuha ang ipinapangako ng PhilHealth na lahat ng pinalawak na benepisyo, particularly po doon sa sakit ko o operasyon na gagawin sa akin. Ganito po, Manong Ted. Ang lahat po ng benepisyo natin, mahirap ka o mayaman or working class, pare-pareho po yung benepisyo na ibinibigay po natin. So kung halimbawa po yung benepisyo is 100,000, lahat po yan 100,000 yung ibibigay natin. Especially nga, yan po ay nakapakete or nakapackage. Ang pagkakaiba lamang po ay, at ito ay naaayon din sa Universal Healthcare Law, na kung ang pipiliin po natin na kwarto is a basic or ward accommodation in government or private facility, ang nakalagay po sa batas is dapat zero payment or no co-payment na. However, kung ang pipiliin po natin na kwarto na papakonfine na natin ay private room, yun pong mga private rooms, may mga amenities po yun. And yun pong mga amenities na yun would include, una halimbawa, yun pong mga may microwave, may aircon and all, at ang inyo pong doktor ay private doctor, yun po yung tinatawag na co-payment or pwede po silang maningil on top of our package. Pero po yung benepisyo ng PhilHealth, kung 100,000 po siya, 100,000 din po ang ibibigay. Kaya lang, kung may additional charges po ang mga ospital because it's a private room, yun po yung babayadan ng pasyente o yung tinatawag na co-payment. Pero kung basic or ward accommodation po, ang rule po is no co-payment na dapat sisingilin sa ating mga pasyente who opted to be admitted in basic or ward accommodation.